like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Pagkatapos ay hinawakan niya ang tasa at nagtanong kung mali ba siya. Nagtaka si Brent kung paano ito nalaman ni Henry, pagkatapos ay sinabing posible ito at pumayag na tulungan siya. Sinabi ni Henry na hindi maganda para sa town hall na hayagang kumampi sa isang pribadong organisasyon, kaya naman naghanda na siya ng isang opisyal na grupo para makatrabaho ni Brent. Ipinaliwanag niya na ang grupong ito ay tinatawag na Fighting Arena Group at lahat ng mga fighting arenas sa bayan ng Vivaldi ay sumang-ayong sumali. Sinabi ni Henry na upang masubukan kung gaano kaepektibo ang grupo, maraming mercenaries ang darating sa bayan ng Vivaldi para sumailalim sa mga interviews at mananatili sila sa bayan ng ilang panahon. Dahil dito, kakailanganin nila ng pera at hindi maiiwasang magpapakita sila sa isa sa mga fighting arenas. Kapag nangyari ito, kailangan lang magpataw ni Brent ng isang special tax sa kanila, sa pamamagitan ng application at participation fees. Si Brent, na nalilito, ay nagsabi na magdudulot ito ng malaking gulo sa mga dati ng fighters. Sumagot si Henry na ang mga bagong fighters ay gugustuhin ang mga rewards kapalit ng buwis, ngunit kung ang mga dati ng fighters ay magsimulang magreklamo, kailangan lang silang bigyan ni Brent ng tax exemptions. Sa paggawa nito, ang mga bagong fighters ay magsisimulang makipag-clash sa mga dati ng fighters, na tinatawag ni Henry na isang karaniwang teknik na ginagamit ng central government upang lumikha ng internal chaos. Idinagdag ni Henry na kung haantong ito sa mga isyu sa public safety, maaari na lang silang ikulong lahat ni Brent. Sinabi rin niya na nag-alok siya ng mamahaling gem sa sinumang makakapasa sa interview kaya hindi ito magiging malaking problema. Sabi niya, isa itong magandang deal para kay Brent. Nagtanong si Brent kung ano ang makukuha ni Henry rito. Sumagot si Henry na gusto lang niya ang kalahati ng tax money at humihingi ng kalahati ng lahat ng kikitain sa pamamagitan ng mga special taxes. Bumulong si Brent na hinala na niyang ang alok ay too good to be true. Sinabi ni Henry na hindi dapat mag-alala si Brent at personal siyang magbibigay ng private share ng pera sa kanya sa huli. Dahil dito, pinag-isipan ni Brent ang panukala at inabot ang kanyang kamay, sinasabing dapat siyang magpasalamat kay Henry sa alok. Nakipagkamay si Henry at sinabi na bilang magkababayan, dapat silang laging nagtutulungan. Pagkalipas ng 2 araw, dagsa ang mga tao sa bayan ng Vivaldi at sa panahong ito, nagpasya si Henry na isagawa ang kanyang test. Isang registrar ang nag-anunsyo na ang interview test ay gagawin sa 3 bahagi. Isang kalahok ang nagtanong kung kailangan pa rin nilang magbayad kahit bumagsak sila. Kinumpirma ito ng registrar at sinabi na sinumang makapasa sa unang bahagi ay bibigyan ng isang silver coin. Itinuro niya ang isang silid at sinabi na ang unang bahagi ng test ay napakasimple at kailangan lang nilang dumaan sa maliit na silid na iyon upang makatuloy sa ikalawang bahagi. Pagkakita rito, nagtaka si Ten kung gaano karaming pera ang balak ipamigay ni Henry at nagpas siyang tingnan ito. Isang kalahok ang pumasok sa silid at nagsabing ipakikita niya kung ano ang tunay na talento. Pagpasok niya, inisip niyang napakawalang saysay ng test. Nagsimulang bumigat ang kanyang katawan at napagtanto niya na ang layunin ng test ay sukatin ang stamina ng kalahok. Sinubukan niyang tumakbo, iniisip na kailangan lang niyang tumakbo at madali na niyang maipapasa ang test. Pagkalipas ng ilang oras, idinilat niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili na nakahiga sa lupa. Bumangon siya at nagtanong kung nakapasa na ba siya. Nakaramdam siya ng malambot sa ilalim niya, lumingon siya at napansin na maraming kalahok ang bumagsak doon, na nagpalito sa kanya. Isang registrar ang lumapit at sinabi sa kanya na sa wakas ay gising na siya, ipinaliliwanag na inilipat nila siya doon dahil nahimatay siya noong unang bahagi ng test. Nagtaka ang kalahok kung ang lahat ba ng mga tao doon ay nahimatay at hindi nakapasa sa unang bahagi. Pinapanood ito, naisip ni Henry na hindi niya kailangan ng mga taong hindi makakapasa sa mga filters na ginawa niya. Ang filter sa unang bahagi ng test ay nagpapabigat ng gravity habang papalapit ang isa sa exit. Isang gravity-type spell ang kumalat sa buong silid at ang gravity malapit sa exit ay tumaas ng napakaraming beses. Naisip ni Henry na ang isang malakas na barrier ay madali sanang nakatagal sa ganoong bigat ng gravity. Ang isang mahusay na mage ay makakadetect ng trap at gagawa ng counter spell para makatakas.
Habang nakaupo doon, lumapit si Brent at sinabing sa wakas ay nahanap na niya siya. Nagtanong si Brent kung ayos lang ba talagang ituloy ang test sa ganitong paraan, ipinaliliwanag na narinig niyang wala ni isang tao ang nakapasa sa test sa araw na iyon. Sumagot si Henry na ayos lang ito at sinabing magpapatuloy siyang mag-obserba ng isa pang araw. Idinagdag niya na ang susunod na test ay mangangailangan sa mga kalahok na makahanap ng isang pearl na nakabaon sa putik at kailanman ay wala siyang intensyong tanggapin ang lahat. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-usap-usap ang mga kalahok. Ang ilan ay nagrereklamo na halos wala silang matuluyan dahil ang bayan ay umaapaw na sa mga aplikante. Sabi ng iba, hindi pa sila nakakita ng bayan kung saan ang bawat tavern ay punong-puno. Dahil nasa bayan sila ng Vivaldi, nagpasya silang subukan ang kanilang swerte sa fighting arena. Gayunpaman, pagdating nila, gumawa sila ng eksena, kinu-question kung bakit ang mga entrance fees ay napakataas at kung bakit walang free matches na magagamit. Ipinaliwanag ng receptionist na dahil sa biglaang pagdagsa ng mga fighters, walang choice ang arena kundi magpataw ng mga special taxes. Nagreklamo ang mga kalahok na nagdurusa sila dahil sa mga bagong fighters at umalis habang bumubulong na mas mabuti pa kung ang mga bago ay pinalayas na lang. Tahimik na binanggit ng receptionist na kahit papaano ay walang seryosong nangyari maliban sa kanilang mga reklamo. Gaya ng hinula ni Henry, bagaman tumaas ng husto ang mga entrance fees, walang malalaking insidente sa unang araw. Kinaumagahan, isang kalahok ang nagdeklara na tiyak siyang makakapasa sa unang test. Nagtanong ang isa kung may plano ba siya. Sumagot siya na nakaisip siya ng ilang ideya noong nakaraang gabi at ibabahagi niya ang mga ito kung magtatagumpay siya. Ilang sandali pa, nabigo siya at sumigaw na hindi na niya ito kaya. Ang test ni Henry ay hindi kailanman nilayong maging madali. Muli, maraming kalahok ang nabigo. Ang ilan ay sumuko na ng tuluyan at nagtungo sa fighting arena upang bawiin ang perang nawala sa kanila noong nakaraang araw. Inoobserbahan ito, hinati ni Henry ang mga fighters sa 4 na grupo. Una ay ang mga bagong kalahok. Pangalawa ay ang mga patuloy na sumusubok muli sa test. Pangatlo ay ang mga sumuko na sa test at nagpasyang lumaban na lang sa mga arenas. Panghuli, mayroong mga tinalikuran ang lahat at umuwi na. Dahil ang cost of living sa Vivaldi ay mataas, dumarami ang mga taong nagsisimulang umalis para sa kanilang mga bayan. Pagkakita rito, nagpasya si Henry na oras na para simulan ang kanyang plano. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Brent na pagsikat ng araw, dapat na niyang simulan ang planong binanggit niya kanina. Nagtanong si Brent kung tinutukoy ba niya ang pagbibigay ng tax exemption sa mga dati ng fighters at nagtaka kung isa ba itong magandang ideya. Sumagot si Henry na sigurado siyang ang mga bagong fighters ay labis na madidismaya at magiging imposible para sa kanila na gumawa ng anumang pansamantalang countermeasures laban sa kanyang tukana. Pagkatapos ay sinabihan niya si Brent na itigil ang pag-aalala, tinitiyak sa kanya na ang lahat ay perpekto ng naihanda. Sunod, maaari na tayong lumipat sa Chaos Phase kung saan ang plano ni Henry ay magsisimulang sirain ang bayan mula sa loob. Napansin ng mga kalahok ang isa pang silid at nagtaka kung ano ito. Tinanong nila ang registration officer tungkol sa privileged gate at ipinaalam nito sa kanila na may bagong panuntunan na ipinatupad simula sa araw na iyon. Ang mga fighters na kahit man lang B-rank sa fighting arena ay binibigyan ng access sa isang exclusive gate para sa test. Naroon din si Ten at nang malaman ito ay nagtaka kung balak ba ni Henry na pakilahukan ang mga taong ito sa fighting arena. Napagpasyahan niya na ito ay tiyak na magpapataas ng kita ng arena at napagtanto na talagang alam ni Henry ang kanyang ginagawa. 10 araw na ang lumipas simula nang magsimula ang test. Gaya ng inaasahan, walang nakapasa sa unang bahagi ng test habang ang mga presyo ng buwis at ang kita ng 10 million gold arena ay patuloy na tumataas. Binisita ni Ten si Henry at nagtanong kung talagang sigurado ba siya na may mga taong makakapasa sa unang bahagi. Sumagot si Henry na syempre ay kaya nila at nagtanong kung bakit ito kinu-question ni Ten. Ipinaliwanag ni Ten na kumakalat ang mga chismis na nagsasabing ang mercenary test ay pain lamang at ang tunay na layunin ni Henry ay i-maximize ang kita mula sa mga fighting arenas. Habang humihigop ng tsaa, sumagot si Henry na hindi niya sinusubukang i-maximize ang kita kundi gusto lang niyang kumita ng sapat. Idinagdag niya na kung ang mga ganoong chismis ay nagsisimulang lumabas, oras na para sa kanya na humarap.
Napaatras si Ten at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Umalis si Henry habang sinasabing kailangan niyang umarte at kung kaya niyang pawiin ang pagdududa ng mga tao, magiging madali na ang makuha ang kanilang tiwala mula sa puntong iyon. Idineklara niya na oras na para magpakita si Henry Morris. Samantala, kinwestiyon ng mga kalahok ang registrar sa frustration, sinasabing nakakarinig sila ng mga kakaibang chismis at nagtatanong kung ang test ba ay talagang maaaring mapasa. Nagtanong sila kung bakit wala pang nakakapasa kung hindi ito pain. Sinubukan ng registrar na kalmayan sila at ipinaliwanag na upang magbigay ng patunay na ang unang bahagi ay kayang mapasa, dinala si Henry Morris upang kumuha ng test. Ipinakilala ng registrar si Henry Morris bilang ang kasalukuyang champion ng fighting arena at humingi ng palakpakan. Nag-react ang mga kalahok sa hindi paniniwala, sinasabing si Henry ay isang sword runner na hindi pa na-unlock ang kanyang aura at kinu-question kung paano ang isang tulad niya ay naging champion. Kinumpirma ng registrar na hindi pa na-unlock ni Henry ang kanyang aura at iminungkahi na subukan niya ang unang bahagi ng test. Iginiit ng mga kalahok na imposible para sa isang taong walang aura ang makapasa at sinabing kahit ang mga intermediate experts ay hindi kayang maklear ang test. Pinatigil sila ni Henry at tinawag silang kaawa-awa, sinasabing bagaman isa lamang siyang sword runner na walang unlocked aura, kampante siyang makakapasa siya at kinwestiyon kung bakit sila ay hindi. Sila ay na-frustrate at hinamon siya, sinasabihan siyang patunayan ito. Nagsimula ang test at pumasok si Henry sa silid. Ginamit niya ang kanyang magic armor at nag-activate ng isang counter spell na nagpawalang bisa sa gravity magic. Madali siyang dumaan sa silid habang ang ibang mga kalahok ay bumabagsak sa daan. Lumabas si Henry ng silid, nagunat ng kanyang mga bisig, at nagsabing ang test ay napakadali at wala silang talento. Sa pamamagitan ng pag-aktong ito, ang mga kainahinalang chismis tungkol sa test ay naglaho, at ang motibasyon ng mga kalahok na makapasa sa test ay muling nag-alaw. Ang lahat ay nagsimulang sumubok muli. Nang maglaon, lumapit si Henry kay Brent at nagtanong kung dapat ba siyang magdagdag ng higit pang mga benepisyo sa mga kondisyon, sinasabing hindi siya makapaniwala na wala pa ring nakakapasa. Sumagot si Brent na ang pinakamalakas na sword experts ay na-scout na ng maraming establisadong grupo. Sinabi ni Henry na naniniwala pa rin siyang pera ang pangunahing concern. Tugon ni Brent na kahit mahalaga ang pera, gusto pa rin ng mga tao ang garantisadong kita. Napagtanto ni Henry na may mataas na tsansa na ang mga bihasang fighters ay kaanib na sa malalaki at sikat na mga grupo at nagtaka kung ang lahat ba ay nasayang lang. Sinabi niya pagkatapos kay Brent na may mga 10 araw pang natitira para sa test at inutusan itong ibalik ang lahat sa normal matapos kumita ng hanggat maaari sa panahong iyon. Sinabi niya na babalik siya sa loob ng 10 araw at personal siyang mag-scout ng mga mercenaries. Idinagdag niya na kung may mangyari man, dapat siyang kontakan ni Brent sa pamamagitan ni Ten. Sa 10 million gold arena, sinabi ni Henry kay Ten na aalis siya saglit at may gagawin si Ten. Nagtanong si Ten kung ano ang trabahong iyon. Sumagot si Henry na kailangan niyang mangolekta si 10 nanograms impormasyon tungkol sa mga professional fighters mula sa iba't ibang rehiyon. Nagtanong si Ten kung balak ba ni Henry na labanan ng mga professional fighters. Na iyon, iwinasiwas ni Henry ang kanyang sword at sinabing kailangan nilang eye-filter ang mga pinakamahusay lamang. Idinagdag niya na kailangan niyang magtungo sa Ankleman saglit. Nagtanong si Ten kung hindi ba ang Ankleman ay isang katimugang port city at kinwestiyon kung bakit pupunta doon si Henry. Sumagot si Henry na mayroon siyang kailangang ibalik at inutusan si Ten na magtipon ng hanggat maaaring impormasyon habang wala siya. Sinabi niya na babalik siya sa loob ng 10 araw. Bumulong si Henry sa kanyang sarili na si Van ay isang swordmaster at umaasang makikinig sa kanya ang matigas ang ulong lalaking iyon at nandoon pa rin sa Ankleman. Lumabas siya ng silid habang sinasabing papaalis na siya. Nagmadali ang registration officer palabas ng silid at nagtanong si Henry kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng opisyal na dumating siya sa bilis na kaya niya upang iulat na mayroon na sa wakas na unang kalahok na nakapasa sa test. Masayang nag-react si Henry at lumapit sa kalahok na nakatayo malapit doon. Iniisip na siya dapat ang nakapasa sa unang bahagi ng test. Binati siya ni Henry at ipinakilala ang sarili bilang si Henry Morris, ang captain ng bagong tatag na mercenary group na Million.
Ipinakilala ng kalahok ang sarili bilang si Hageler at nagtanong kung totoo bang ang mga miyembro ay makakatanggap ng bahay at edukasyon para sa kanilang mga anak kung sasali sila sa mercenary group. Kinumpirma ni Henry na ang nakakapasa sa test ay karapat-dapat man lang sa ganoon. Ang kalahok ay patuloy na humahawak sa kanyang kamay at mukhang nalilito. Naisip ni Henry na sinumang makakapasa sa unang bahagi ng test ay dapat na isang sikat na fighter at nagtaka kung saan nanggaling ang ganoong bumpkin at kung may pagkakamali ba.